Hello mga Wiswis! Samahan ninyo ako on our journey as we head back home to our country, the Philippines. So for this episode mga Wiswis, samahan ninyo ako kasi nakapag-check out na kami dun sa aming accommodation sa may Mirador Mansion. Currently, sumakay tayo ng bus which is A21 from Chimsha-Chui area and it's headed directly to the airport. For context mga Wiswis, para may idea kayo, it's costing around $32. So kung meron kayong Octopus card, gamitin niyo yon to pay para sa fare ninyo. Again mga Wiswis, yung Octopus card, pwede nyo siyang loadan sa mga 7-Eleven or dun sa mga MTR station. Pwede nyo rin gamitin yung Octopus card para bumili kayo ng mga products din from 7-Eleven and any Octopus card accredited using store. Mga Wiswis, yung Octopus card pwede nyo siyang i-pre-order online by booking your Octopus card on Klook, tapos i-claim nyo na lang siya sa airport. Lalagay ko po yon sa may description box natin below, and promote ko na din mga Wiswis, meron po tayong discount code sa Klook which is Only Chance para makatipid din kayo sa mga expenses ninyo whenever you are traveling abroad. Mga Wiswis, we finally reached Hong Kong Chek-Lap-Kok International Airport Terminal 1 where Cathay Pacific operates its flights going to Manila. Ang naging travel time natin is around 1 hour. So kung kayo po magta-travel, expect nyo na almost the same din yung magiging travel time na mako-consume ninyo from Chimsha-Chui area. Generally, smooth naman siya kasi pahinto-hinto lang siya talaga para mag-pick up ng mga passengers sa mga designated pick-up points nila. So, I think it's very good. Sana may ganun din tayo sa Philippines na yun, hindi yung kung saan-saan nagbababa or sa kayong mga bus. Pero I think meron na ata yun yung sa EDSA Carousel. Now, I will be going na sa my check-in counters and then I will return the internet na hiniram natin upon arrival dito sa Hong Kong. Let's go mga Wiswis! Check-in na tayo and we printed our own boarding pass. Buti pa dito no sa Hong Kong, pwede kang mag self-print ng baggage tag. Just make sure na wag niyong kalimutan i-drop off ang inyong baggage whenever you do a self-check-in sa mga kiosk na kagaya nito.
Also, make sure na wala kayong mga any considered dangerous articles inside your checked-in baggage. We're done with our check-in mga Wiswis, and sobrang smooth lang nung experience natin pagdating sa pagsa-self-check-in. Bukod dun sa ipiprint niyang initial na baggage tag, yun lang. Tatanungin ka lang yan ng mga usual na tinatanong ng regular na airline check-in agent sa counter. Tapos yun na yun. Iniisip ko nga, paano kapag may excess baggage ka? Kasi medyo yahatak na niya padulo eh. So, I don't know paano nila i-handle yung mga ganong cases. But anyway, i-brief ko muna si Mama about sa magiging flight niya kasi separate din kami ng flights namin going back to Manila. Wiswis, we're done with our immigration and departure formalities dito sa may Hong Kong International Airport. And right now is nandun lang si Mama sa may labas. Naghihintay siya mag-open yung check-in counter nila for Cebu Pacific later, which departs at 10 o'clock in the evening. The local time now is 2:35 in the afternoon. Nagkaroon ako ng gate change. Wait, kasi nako-confuse ako dito sa airport nila. Oh my God, tagal ako nag-work sa airport pero parang nakakalito din pala tong airport nila. Ito yung mahirap kapag malawak masyadong airport. Like, literally, kailangan aware ka sa paligid mo kung may mga gate change or saan banda yung gate mo. Tara, explore natin yung airport. Diyos ko mga Wiswis, gate number 43 ako. Sanay ako sa airport natin, like yung mga gates natin, max of around 20 gates na. So, bonggang-bongga to. I feel baka bigla akong magte-train mga Wiswis. Or at least ma-experience natin yung airport train. Somehow, nakakadagdag din sa frustration ko kasi nga si Mama mag-isa lang siya magta-travel. Ayoko nang ulitin yung ganito. Sana next time magkasama na talaga kami sa journey namin. Oh, ang lawak ng airport nila mga Wiswis. Mga Wiswis, parang daig pa nila yung mall sa lawak ng airport. So, mga 3 times na akong umiikot ng very light. Kasi nalilito ko kung saan ba yung papunta dun sa boarding gate ko. Ini-imagine ko na lang paano yung ibang travelers na na-experience ko dun sa amin sa Kuwait. Kasi parang sila litong-lito na sila. 9 lang yung gates namin. What more yung mga ganito kalalawak na airport. Kailangan marunong, nagbabasa ka talaga. Hala, hindi pwede yung tanong lang ng tanong. And we finally found our gate mga Wiswis. So I'll just wait for our boarding. Almost, let's say an hour din bago ako nakapasok sa loob. Medyo matagal kasi dun sa may final security check. Napansin ko mga Wiswis, automated dito sa Hong Kong International Airport. Like wala akong kinaharap na taong nag-check
on me maliban dun sa final security check. Other than that, yung initial check nila na para makapasok sa lobby ikaw mag-i-scan ng passport mo or boarding pass, tapos yung final security check ng mga hand baggage, then after that yung immigration na, which is also automated. If you will remember mga Wiswis, binigyan tayo ng small paper slip upon entry dito sa Hong Kong, but then when we are now clearing the departure, hindi naman na siya tinignan kasi wala rin naman akong nakaharap na immigration officer. But just for your own safety mga Wiswis, I would recommend na i-keep nyo lang yon kasi may option doon na kapag hindi ka ma-detect nung iyong immigration clearance, yung parang automated machine na immigration, ikaw yung mismong pupunta doon sa mano-mano, yung may tao talaga na magki-clear sa'yo. It's actually a good sign mga Wiswis na nakikita na natin yung aircraft nating nakapark sa gate. So ibig sabihin yan, available na yung aircraft for departure at dadating na lang yung cabin crew and yung deck crew natin para i-check yung aircraft, tapos aircraft cleaning and then catering, ganon. Afterwards, mag-i-start na tayo ng boarding. Now, according to our boarding pass, our boarding will be at 3:35 in the afternoon. And the local time now is 2 minutes before 3 o'clock. I'm so happy na nakapunta tayo ng Hong Kong mga Wiswis. Unang-una kasi, isa siya sa mga dream destination ko na mapuntahan. Pangalawa is that nasama ko si Mama sa travel na ito, na sponsoran ko siya and all. So, masaya akong napapunta ko rin siya ng Hong Kong. And the best part is nakapunta rin siya ng Disneyland. So, di ba dati, naghihirap lang si Mama sa pagpapalaki sa akin. Ngayon, napapatravel ko na siya. Ayan, so enough of the drama mga Wiswis. Gusto ko lang i-rate yung airport. Hoy, may rating. Kala mo renowned traveler yan. Ang masasabi ko lang sa airport nila is napakalawak mga Wiswis. So kung kayo magta-travel dito, give ample time na makapag-clear kayo ng immigration and security, and always see to it na ang inyo pong boarding gate, alam nyo kung nasaan, kasi medyo confusing siya even for me as an airport staff for 10 years. Medyo nalito rin ako, sabi ko, saan ako pupunta kung walang nakalagay na gate sa boarding pass ko? Tapos tinignan ko sa TV, gate number 42 daw. Ngayon, gate number 42, saan si gate 42? Paano pumunta doon? Kasi wala siyang yung parang basta discreet mong makikita, conspicuous mong makikita na arrow. So, medyo na-confuse ako. Ayan, nag-trend pa pala ako mga Wiswis. So sabi ko, first time ko nag-trend sa loob mismo ng airport kasi iba yung sa Bangkok, di ba? May trend din doon yung sa labas. This one naman, talagang nasa loob mismo, and maganda siyang experience mga Wiswis. Just be always aware sa inyong surroundings and sa timing nyo kasi syempre, ayaw naman nating maiwan tayo ng aircraft. Gusto ko na rin pala pansinin mga Wiswis itong boarding gates nila. Bukod dun sa traditional na mga seats ng mga passenger na waiting dun sa boarding, meron din sila ditong parang mga table, tas may charging area. Ayan tignan nyo. So meron siya nung UK type charger, tas pang USB din, tas itong yung pinapatong lang yung cellphone, then may reading lamp. Ang astig ng airport ng Hong Kong mga Wiswis. Sana yung Manila din ma-upgrade natin ng ganito. Boarding na. And I will queue. Pero siguro mag-continue na lang ako ng pag-video once makasettle na tayo sa seat para hindi ganun ka-hassle. Kasi aakit ko pa yung baggage ko dun sa may overhead compartment. Mga Wiswis, we are finally boarded and have occupied our seat. Ang masasabi ko lang sa boarding nila, na-amaze ako kasi hindi siya yung kailangan mo ng physical contact. Like literally, pumila lang kami, tapos merong parang barrier and then yung gate, tapos pipicturean ka lang doon. After ka ma-recognize ng system, that's it, you are boarded na. So amazing, napaka-automated ng Chek Lap Kok International Airport dito sa Hong Kong. I get the chills mga Wiswis kasi matagal na ako nag-work sa airport, pero parang ngayon lang ako naka-experience ng ganun ka high-tech na airport. Huy!
Ano yan? Banok? Uy, pero ano ha? Pag kayo nandito mga Wiswies, ma-amaze din kayo, promise. We have met before. It's the same as always, waiting at the airport with your coat and gloves. Same time every winter, smiling like you knew me. And now all my emotions are searching for you in places we've never been. Now I'm starting to realize the chance I've been given, but I am so afraid. Oh, if I am lucky then I will see you again next year. If my wishes still come true, I will see you again next year. And my hopes stay down, let it won't be too late. Oh, if I am lucky then I will see you again next year. Time is standing still when you lift your suitcase, turn around and say bye. Ayan mga Wiswies, sinerve na sa atin yung ating in-flight meal, and just like nung papunta natin dito sa Hong Kong, we will only get one meal and walang choice with Cathay Pacific. I think ito lang yung naging downside ng CX pagdating sa service nila. Pero pagdating sa handling, like yung procedures, gano'n silang ka-smooth, kapilis, and ka-efficient, I'd say bawing-bawi sila lahat doon. Plus, in-flight entertainment, there's a wide selection of movies, there's a wide selection of music, may games, hindi ka maboboard. So, I think someday, somehow, kapag recuperated na si Cathay Pacific sa flights or sa revenue nila, baka somehow mag-bump up na din yung in-flight meal nila. So, tara, let's review their in-flight meal. I've been served this breaded pork chop with, I don't know anong sauce to, magulay siya. We'll be rating their food. So, tara, let's eat. Ang cute nung spoon nila, mga Wismies. Let's take a bite and see. This one. We'll take a bite. Masarap. Hindi ko sure kung authentic to na pagkain sa Hong Kong, pero definitely masarap siya, mga Wiswies. It's really good.
We're finally here at Manila, mga Wiswis. Welcome back to the Philippines. Right now, we are just waiting for our baggage na makuha natin. Hopefully, wala ulit mag-misclaim. And so, totoo lang mga Wiswis, kanina nung paland na yung airplane, medyo naluha ako kasi nalungkot ako dahil somehow I saw myself working in Hong Kong. Sabi ko, parang bagay ata ako dito dahil gusto ko ng fast-paced environment, yung lively yung paligid, yung meron kang parang after your work you have something to do, diba? Like you can go outside and eat. There's plenty of places to explore. There's a lot of activities that you can do. Pero yun lang, ganun talaga ang reality natin. Doon tayo sa Middle East. So, let's live up to it. At the moment, si Mama is nandun pa rin sa Hong Kong as we speak. And minomonitor ko siya. Nakapag-check-in na daw siya. Ang departure niya kasi is 10:15 ng gabi. The time now is 6:40. So, later on, makakapasok na siya ng immigration. Madadaanan din yung mga pinagdaanan natin. I'm hoping na maging smooth yung journey niya from the check-in counters all the way to the boarding gate. Kasi medyo scared ako dahil pinakita niya sa akin yung boarding pass, wala pang nakalagay na boarding gate. So, kailangan niya talagang magtanong-tanong at makipag-friends and hopefully may tumulong sa kanya. Yan. So, kukunin ko muna yung baggage ko kasi nakikita ko na siyang umiikot. Finally got our baggage, mga Wiswis. Dito ko muna tatapusin ang episode ng ating vlog na ito. Overall experience ko sa Hong Kong was so great. It's so fun. It's so enjoyable. Lahat ng good adjectives na pwede ko i-describe sa Hong Kong, masasabi ko on this vlog. Definitely, I really wanted to go back sa Hong Kong. Hopefully, not next year, but sometime kapag meron na tayo ulit free time and vacation leave. Kasi I'm hoping na next year, ibang destination country naman ang mapasyalan namin ni Mama. Ayan, so mga Wiswis, share ko na din pala sa inyo upon arrival. Tinanong pala sa akin yung e-travel na registration. On my previous vlogs, mga Wiswis, sinasabi ko sa inyo na hindi siya hinahanap. But this time, hinanap siya sa akin kasi dumaan ako doon sa regular immigration counter, hindi doon sa may e-gate. So kahit na naka-register na yun sa system nila, tinanong pa rin siya sa akin ni Sir Officer. So I think it's really better kung lagi kayo mag-register sa inyong e-travel para maiwasin ninyo ang aberya at mahassle during your immigration clearance. Mga Wiswis, marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin on our journey from Hong Kong International Airport going back here in the Philippines. Kung nagustuhan niyo po ang ating vlog na ito, please huwag pong kalimutan na mag-like sa ating YouTube video below and show your support to me by subscribing to our channel. And don't forget to turn on your notifications bell para updated kayo sa mga future contents. Mga Wiswis, ako po si Chan, ang inyong kaibigan. Nasaan ka man sana hindi ka nakakaramdam ng kalungkutan. And together, let's create a world that is less lonely and more friendly for everyone. Dahil dito sa Only Chance, you always have a friend. Hashtag Wiswis Movement. Ingat kayong lahat, mga Wiswis, and bye!